yung skills natin in this business. Kasi we really understand na hindi lang talaga excitement yung dala natin sa business, 'di ba? Kailangan we really need to grow our skills. Okay? And my topic for tonight, okay, gawin ko lang din ng mabilis and pinakasimple as possible na pwede kong maituro sa inyo is handling objections. Okay? So question ko muna sa inyo, sino ba sa inyo yung pag nakakarinig ng handling objections parang kinakabahan or natatakot? Okay? Meron ba sa inyo? Kasi ganyan ako when I was starting di ba? So we can maximize our chat box, no? Para engaging yung natin, yung usapan natin, di ba? So, ayan, isa ako sa mga ganyan. Pero, meron din ba sa inyo yung kapag ka sino yung mahilig magmarites? Okay? Alam mo yung kasi kami ng asawa ko pag may marites, pag may imamarites kami sa isa't isa, ayan, nakangiti. Alam mo yung kahit magkaaway kayo, pag may imamarites kayo sa isa't isa, nagiging bati kayo. Okay. Sino yung na-enjoy yung pagmamarites? In a good way, ha? Yung magandang way na pagmamarites. Okay. Mostly ba sa atin, ganon? Okay. Bakit ko siya nasabi? Okay, kasi right now, I want you to enjoy, okay, yung pag-handle ng objections. Okay? Through storytelling, 'di ba? Kasi parang pagmamarites, 'di ba, nagkukuwento lang din naman tayo, tama ba? Nagkukuwento lang din naman tayo sa mga kakilala natin, 'di ba? Din yung gusto ko i-share sa inyo tonight para maalis yung burden sa atin na pag sinabing handling objections, ay, mentor, ikaw na bahala dyan. Alam mo yan, pinapasa mo na sa mentor mo or hindi mo na siya kinakausap or hindi mo alam kung ano yung sasabihin. Kasi through the years, di ba, na nasa Yusana ako, yung i-share ko sa inyo is galing rin sa mga trial and errors, 'di ba? Sa mga pagkakamali ko before, 'di ba? And hopefully may matutunan tayo sa bawat isa, 'di ba? Okay. So, ayan, share ko muna yung aking background, okay? May mga first timer bang makakilala sa akin dito? Meron? Meron? Okay. So, ayan, so ako po ay isang seafarer before 2012 to 2019. Okay, so nagbabarko talaga ako to provide for my family. So may asawa na ako right now, she's an architect by profession, pero masaya talaga magbarko kasi napupuntahan mo yung mga magagandang lugar. Okay, mabilis rin yung promotions ko that time. So at the early young age, 6 digits income na rin yung income ko abroad. Kaya lang, ah naging klaro sa akin na hindi lifetime yung pag-abroad para sa akin. Kasi sabi sa akin nung kakilala ko, if gusto mo raw malaman yung pupuntahan mo sa ginagawa mo, tignan mo raw yung mga nauna sa'yo. Okay, yung mga senior ko, 55 years old, 60 years old, 'di ba? 40 years nagbabarko, 35 years nagbabarko. So parang I cannot see myself na nandun pa rin sa shoes na 'yon, 'di ba? So I'm thinking of finding ways, 'di ba, or opportunities para makapag for good eventually sa Pilipinas. So since 2012 hanggang 2019, I'm nagtitingin-tingin na talaga ako ng opportunity. Pero wala akong may start kasi I don't know how. Okay? Ito nga yung na-realize ko If you do not find a way to make more money while you sleep, you will work until you die. That's why, ever since nagbarko ko, talagang doon umiikot yung yung goal ko na hopefully makahanap ako ng opportunity. Okay? So up until na-introduce sa akin yung Gizana through my wife. Okay? So she's an architect by profession. Nag-work siya before sa may Paseo de Rojas architectural firm doon. Okay? And it turns out na yung inoffer sa kanya na Yuzana, they've been taking the products of Yuzana na since 2014. So, alam mo yun, actually ngayon ko na lang rin na-realize yun na if you start a business, 'di ba, you have a product, 'di ba, or service that you really believe in, 'di ba? Ang sarap siya i-share, 'di ba? So, yun din siguro isang reason na nagpa-say yes sa amin since natulungan talaga yung family ng asawa ko namin in terms of products ng Yusana. So, sabi namin na why not let's do this as a business so that alam namin, sigurado kami na marami rin kami matutulungan within our community. Okay? So, pero hindi rin siya ganun naging madali sa akin kasi this is my first and only business.
Okay? So kung first and only business mo pa to, ito yung first experience mo in doing business, 'di ba? Sales ganyan. Congratulations kasi um pwede talagang may mangyari sa dito. Okay? So wala talaga akong any background pero dahil na-realize ko kung ano yung kayang i-provide ng business ng Usana kasi we have a consumable products 'di ba? So it could give you passive income in the long run. Sabi ko, why not seryosohin ko? 'Di ba? Because we have a community, a support group, 'di ba? We have Next Gen Family, 'di ba? Ganito online and we could also meet them in person. So, I mean, mas naging smooth siya unti-unti. Yung mga fears and doubts, unti-unti siyang nawawala. 'Di ba? Hanggang sa ito yung mga people na nakatulong sa atin. So, okay lang ba? Let's um, say thank you sa sa mga mentors natin, 'di ba? And sa team natin. So, right now, ito na yung nangyari sa business namin for we've been doing this for magpa 5 years na on November. Okay? So nakapag-travel din tayo and excited kasi expansion naman yung gagawin ulit natin this year, 'di ba? Kasi we know marami rin tayong matutulungan. Okay? 'Di ba? How would you feel if you could decide the life that you really want to live? 'Di ba? Masaya, tama ba? Masaya. Okay? So, let's na, 'di ba bago tayo pumunta sa topic natin, okay? Gusto ko lang din magpakilala sa inyo, 'di ba? Pero before tayo mag-proceed sa topic natin, I just want you to remember na consistency really creates mastery. Okay, sino yung nanonood ng basketball or NBA? Okay, familiar kayo dito? Si Jason Tatum, okay? So, nag-champion itong month lang. Okay, sa NBA, yung Boston Celtics. Okay, sino yung mga Celtics fans dyan? Okay, or baka, kayo, Dallas, di ba? Doncic kayo, di ba? Pero, nakaka-amaze kasi, alam nyo ba na si Jason Tatum is hulaan niyo kung anong edad siya nag-start mag-basketball. Okay? Hulaan niyo kung anong edad siya nag-start mag-basketball. Okay, patingin niya sa chat box natin. Anong edad? Okay, yes, 10. Okay, 10 years old. 14. Okay. Alam niyo ba na si Jason Tatum nag-start siya ng basketball at the age of 3 years old? At the age of 3 years old. So 15 years after, okay, nung 18 years old siya, magna-19 siya, he got drafted sa NBA. So it took him 15 years, 16 years before siya nakapasok sa dream, 'di ba, na liga ng lahat ng basketballista sa buong mundo. 'Di ba? 15 years, guys. Okay? And before siya naging champion, it took him 7 years. Okay? Right now, he's 26 years old. Sobrang bata talaga niya, 'di ba? Na naging NBA champion. Yung ibang mga basketball players tumagal na sa NBA na hindi nakapag-champion. Pero siya, 26 years old, champion na siya. 'Di ba? Pero titingnan mo, ay bata niya, no? Pero it took him, 'di ba? Kung 3 years old, 23 years, 'di ba? Before talaga niya na master yung craft niya. So, don't be discouraged, 'di ba? Kung ginagawa mo yung business tapos medyo challenging, okay, okay lang ba sabihin mo it's totally normal? Okay, it's totally normal. Okay? Kasi it will take some time. Pero ang lagi mo lang isipin is when you look in the mirror every single day, every single morning, or at the end of the day, the question is, did I get better yesterday? That's the ultimate question eh. Okay? That's why we are here right now eh. 'Di ba? To learn new things and then to apply kung ano yung matututunan natin. Okay? So 1% better every single day. Okay, let's do this mastery, 'di ba? So anyways, so let's proceed on our topic, 'di ba? Pag sinabing objections, i-define muna natin, no, what's objection ba talaga? Okay? So okay lang ba sabihin mo or chat mo diyan normal lang objections? Okay, kailangan mo sabihin sa sarili mo 'yan na normal ang objection. Okay? Para hindi ka kakabahan, 'di ba? Meron ba sa inyo yung lalo nung bago ko ganito ako eh. Um alam mo yung may presentation ka, ang gusto ko talaga, ang magpe-present talaga or magko-closing talaga yung mga
Ruby director, mga matatagal na talaga sa business, no? Kasi akala ko, kaya sila yung gusto ko na mag-present, akala ko wala nang objection pag sila yung nag-present. Okay, pero I realize na kahit sino pa yung kausap niyan, at the end of the day, meron pa rin yung objection. Normal kasi nga ang objection. Okay? So secondly, na-experience nyo na ba to na hindi naman madalas na i-express ng mga kausap niyo yung objections nila? Di ba mas mahirap pa kausap yung ganun? Tama ba? So, lalo sa online, di ba? Yung, alam mo yun, minsan one word lang yung pagsagot, di ba? Hindi na-expound yung pagsagot, di ba? Yung hindi siya masyadong responsive or hindi siya masyadong nagkukwento. So, madalas ito pa yung mas mahirap eh. Tama ba? Okay? So, third, hindi rason ng objection. Okay? Hindi yan rason. Okay? So, and fourth, hindi talaga mawawalang objection. Kahit ikaw pa yung mag-present, kahit pa gold director yung mag-present, diamond director yung mag-present, there will always be a objection. Okay? Parang tayo, tingnan mo, isipin mo kung ano yung objection mo when you were starting. Tama ba? Meron din naman tayo on our own eh. So let's be, ano yun, bigyan natin ng leeway yung mga kausap natin kasi baka meron din silang mga experiences before. Okay? And then ito yung nakaka-excite. Okay, alam niyo ba't ako excited? Okay, kasi wala talagang bagong objections. Okay? Can you type in ano yung objection mo nung bago ka nag-start sa Usana? Okay, tingnan natin. Okay, kasi nagpa-poll ako sa group chat namin. Sabi ko, ano ba yung mga objections na nare-receive nyo ngayon? 2024. Okay, walang time, mahiyain, ayaw sa sales. Okay, meron pa? Okay. Alam niyo, nung nagbabasa ako, same yung objection na naririnig ko when I was starting up until now. And yun din yung mga tinuturo ng mga mentors 15 years ago, 10 years ago, na mga objections. So the good thing, kung walang bagong objections, pwede mo siyang ma-master over time. Tama ba? The key lang is, kailangan lang marami ka lang practice, kumbaga. Okay? So, ano yung gagawin natin? Okay? Paki-take note ito. Okay? Kung meron kang pinaka matututunan sa akin ngayong gabi is this. Okay? Kasi ito yung hindi ko ginagawa when I was starting. Okay? Listen. Okay? Makinig. Okay? Kasi most of us, di ba, masarap na magsalita eh. Masarap na mag-share. Tama ba? Madalas, masarap talaga yung ikaw yung nag-share. Okay? Pero at the end of the day, um, ano ba talaga yung gustong sabihin, 'di ba, ng kausap mo? Okay? Kasi sabi nga, 'di ba, for you to become successful, lalo sa negosyo, you need to provide the solution. So how can you provide the solution if hindi mo alam yung problem nung kausap mo? 'Di ba? And malalaman mo 'yon by getting to know, okay, yung kausap mo. 'Di ba? So, listen, okay? So, second, anong kailangan gawin? I-welcome mo yung objections. Okay? Okay lang ba starting from now? Okay? Yung takot, yung kaba, kapag ka narinig mo na may objections, babalik ta rin natin. Okay? Uy, may objections ka. Ano yan? Or uy, may questions ka? May concerns ka? Ano yan? Sige, kwento mo sa akin. Okay? Kasi that's the only way na may help mo yung customer or client mo, prospects mo to get started. Okay? So, if you will ask all the mentors and coaches, mas gusto talaga ng mga mentors and coaches na maraming tanong yung kausap nila. Kasi hindi naman tayo mind reader, di ba? So, mas madaming tanong, ibig sabihin, mas may help natin sila to get started. So, wag ka mag-inis kapag may mga questions or objections, di ba? Okay? Pangatlo, okay lang ba sabihin mo, wag mag-assume. Okay, wag mag-assume. Okay, paano yan, coach? For example, may objection yung client mo, di ba? Tapos sinabi sa'yo na, mahal kasi ng Usana eh. Most of us, di ba, may naririnig na tayo or meron na tayong natututunan ng mga, kung paano mag-handle ng objections, ano yung mga um, tips na pwede mong sabihin kapag ka sinabi yung ganun sa'yo.
Okay? Before kang magsabi ng concern or sumagot sa mga concern, it's good way na i-dig deep mo muna, which is ito yon, yung probe, yung objection niya. Okay? For example, pag sinabing mahal, tanongin mo muna ulit, paano niya nasabi na mahal? Baka kasi i-address kaagad natin yung concern na hindi natin alam ano ba talaga or saan ba talaga nanggagaling yung objection na yon. Baka mamaya kaya pala niya sinasabing mahal is hindi pala siya nagtitake ng supplements. So it's not about Usana versus others. It's about, 'di ba, the value of taking supplements. So yun yung kailangan ma-address. Do you follow, guys? Nakakasunod kayo? Okay? So kaya pinaka-important na gawin mo, okay, is probe, probe, probe. Okay? So shout out to Mentor Jever, 'di ba? Sa kanya ko rin talaga 'to natutunan. Usisain mo kung ano yung objection, saan ba nanggagaling. Okay? Check mo din kung yung yung sinasabi niya is question ba or emotion. Okay? Kasi very important to. Kasi imagine mo kung yung sinabi niya sa'yo is nagsabi siya for example, um, ay network, ay networking ba to? Ano ba? Nabanggit mo, I'm sure you're familiar with Usana. Tapos nagbanggit siya, ay networking ba to? So, titingnan mo, i-assess mo kung yung question o yung sinabi niya ba is question ba siya or baka may laman. Kasi somehow, kaya minsan sa chat ang hirap sumagot eh. Okay, kasi hindi mo alam kung may laman ba yung chat niya or hindi. 'Di ba mostly may mga miscommunication sa chat. Okay, kaya mas maganda pagkausap mo talaga face to face or naka-on talaga yung cam. Okay, para na nakikita mo kung saan nanggagaling yung objection niya. Kasi kung may laman 'yan or emotion 'yan, ibig sabihin baka may bad experiences siya before. Okay, kaya siya gano'n nag-react. Okay, in terms of network marketing. Okay, you follow? Okay, so ito yung mga favorite ko. Diba? Sabi kanina, ah, ang tawag dyan, storytelling. Okay, ito yung minaster ko talaga na nakatulong talaga sa akin to grow my business. Yung felt, found. Okay? So, I'm sure countless times yun na rin tong narinig, di ba? For example, di ba? Yeah, felt, found. Actually, nakaka-relate ako sa iyo, friend, ah. Okay? Na-experience ko din yan, di ba? Pero na-discover ko along the way. So, yun, gano'n. Example, hindi kasi ako magaling talaga sa sales. Wala akong alam sa business. Hindi ko alam paano mag-market. Alam mo, Waki, nakaka-relate talaga ako sa iyo. Okay? Yan din yung na-experience ko when I was 13. Kasi nga, nagbabarko ako for 7 years. So first time ko pa tong business. Pero alam mo, Waki, na-discover ko na hindi mo naman pala kailangan, okay, hindi mo naman pala kailangan matutunan lahat when you were starting. Kasi may mga trainings, okay, may training program naman na pinoprovide ang Usana and team. And also, meron din tayong support group. So, ganun siya. Felt, found. Okay? So, practice niyan. One step backward, two step forward. Okay? So, part din to ng listening before ka magbigay ng mga key points mo kapag ka nag-handle ka ng objection. Okay? Number 3, natutunan ko to as a communication skills, di ba? Instead of ayaw ng mga tao, tama ba ako ayaw ng tao ng debate? Kasi it will, magpapataas yun ng emotion ng mga tao, di ba? Ayaw ng tao ng may mga kaaway, di ba? O ayaw ng tao na dinidisagree sila. Tama ba ako? Most of the people ayaw niyan. So instead of using pero na nag na nagmi-mean ng disagreement, 'di ba? Use at, okay? Ibig sabihin, you agree, okay? Always agree with the person, huwag mong kukontrahin. Bakit? Ano yung point? Kasi um atag dito, yung you always want to win the person, not the conversation. Okay? Ayaw mo yung nanalo ka nga sa conversation, maganda talaga yung Usana, pero kaway mo naman
yung guest or yung friend mo. 'Di ba? Pag naintindihan niya yung sana, pwedeng hindi siya sa'yo mag-order, sa iba siya pumunta. Okay, so you always want to win the person. So instead of using pero, gamitin mo yung at. For example, um, Ellie, di ba? Ellie, actually, maganda talaga yung sana eh. Kaya lang, medyo mahal eh. Tama ba? Yun lang talagang concern ko. Medyo mahal ata siya. Tapos pwede mo siya sagutin, di ba? Or i-address mo yung concern na, alam mo, Ellie, I agree with you na comparing with the competitors, medyo mataas yung price niya. And ang reason doon, okay, at ang reason doon is that grabe kasi yung commitment ng company with in terms sa quality ng products, diba, research and development. So, pwedeng ganon. Instead of pero, okay, na magiging debate sa inyo, di ba? Or nagdi-disagree ka sa kanya. Okay? So, additional concepts na lang, make silence work for you. Okay? May mga points sa pagkausap niyo ng prospect mo na kung sino yung hindi nagsasalita, siya pa yung nananalo. Okay? For example, you ask question, friend, gusto mo help na kita to start? So style, make it, huwag kang magsalita. Okay? Meron nga akong laro sa isip ko eh. Kung sino unang magsalita sa amin, talo siya. Diba? So, doon mo makikita. Maririnig mo na is either na lang yan eh. May lalabas sa mga bagong objections pa or sige, start na tayo. Ganon. Okay? So, yan. Ulitin mo yung objection ng prospect para malaman mo kung talagang naririnig niya yung sinasabi niya. Kasi, for example, meron kang guest na 15 years na nagtatrabaho. Tapos at the end of the presentation, sinabi niya, ang ganda eh, kaya lang wala akong pera. So you mean, Ellie, wala akong pera? Ay, hindi. Magugulat ka, may mga ganong scenario. Ay, hindi. Actually, meron naman ako naipon, kaya lang may pinaglalaanan. Okay? So, ulitin mo yung objection. Okay? Kung hindi mo concern, okay, mag-i-start ka na ba? Okay? Kung hindi mo concern ito, mag-i-start ka na ba? Itong na to, concept na to is for you to know if meron pa bang ibang concerns rather than dun sa sinabi niya lang. Example, time. Leia, kung hindi mo concern yung time, mag-i-start ka na. So, in that way, malalaman mo kung may other concerns pa siya other than time. Okay? And then share common experiences. Okay? Kaya very important na to attend events, meet mga mentors, hindi lang tayo dito sa Zoom. Okay? Kasi you will use those experiences, yung mga stories nila. Okay? Para magamit mo din sa mga clients mo or prospects mo. Okay? Mabilis na lang din naman to. Okay? Before and after objections, lagi mong tandaan, kahit sa i-invite, may mga objections na yan. So always remember that you always lead them into the presentation. Laging lead them into presentation. Okay? Huwag ka mag-present sa chat. Okay? Okay. So, ito yung ginagawa ko right now na naka-help talaga sa akin. How would you feel? Okay, question. Saan mo madalas naririnig yung objection? Is it in the middle, start, or at the end? Sa inyo, kayo, at the end. At the end, okay. How would you feel if at the end of the presentation, tuturuan mo na lang siya paano mag-enroll? Okay. Masaya ba yun? Masaya. Okay. So, you can do that. You can always do that. And that's a powerful way to do a presentation. Okay? How? Paano natin gagawin yon? Kaya always remember that you always form or connect with the client. Okay? So you'll know you can help them. Okay? So kung hindi mo yan na-form sa chat, diba, at least may connection kayo. Pagka nag-usap kayo, huwag ka mag-go straight to the presentation ka agad. Form the prospect muna.
Okay? So, spend time, 10 minutes, 15 minutes. Kaya ako, the presentation of ginagawa ko right now, mga informal na din eh. Okay, kasi along the conversation, nakakilala ko na din siya. So, along the way, lumalabas yung mga key points na dapat ko na lang palang i-present sa kanya. So, mas nagiging mabilis yung presentation. Okay? Ito yung pinaka ginagawa ko right now. If you form them well, you could be handling objections even before and during the presentation. Okay? So, kilalanin mo yung prospect mo so that alam mo na yung mga key points na kailangan mong ibagsak during the presentation. Okay? Para sa kanya. Okay, are you learning ba? Okay. So, ito mga papasadahan ko na lang to. Okay, you can take a screenshot dito para mabilis tayo. Gusto ko mag-focus tayo on Q&A. Okay? So, itong mga papakita ko these are the mga common objections, and then ito lang yung mga kailangan mong i-probe sa kanya or sisain sa kanya. Okay? Dalawa lagi yung ipapakita ko per objection. Meron siyang ano yung ipoprobe mo sa kanya, and then ano yung kailangan mong matandaan sa sarili mo para alam mo kung paano i-address yung concern. Clear ba? Clear? Okay, clear. So, for example, sa time, i-probe mo lang ano ba ibig sabihin niya. Pag sinabi niya siyang walang time. Okay, ano pakiramdam niya? 'Di ba? Natali yung oras niya. So, mapapansin mo sa by probing, pwedeng nagagawa mo to during ano forming or bago ka mag-present or during the presentation, tama? By by communicating sa client mo. Okay, tama ba 'yon? Okay. So always remember ito. Okay? Usana rewards part-time effort. Okay? They create their own schedule. Okay? They control their time. Okay? So the whole point of Usana is to permit individuals to achieve time freedom. Okay? Kaya actually, etong time, na-lesson ko na yung objections ko niyan eh. Mamaya ituro ko sa inyo ano yung ginagawa ko. Inviting pa lang. Okay, naalis ko na yung concern dito sa time. Exciting. Sige, paalala nyo sa akin mamaya. Okay, and the key is collaboration. Okay, key is collaboration. Ito, yung walang pera. Okay, yung walang pera. So, yung probe mo, ano ibig sabihin niya ng walang money, di ba? Nag-iisip pa siya ng solusyon, di ba? Ano ginagawa niya, di ba? To address that concern, di ba? Okay. So, ito, remember na low cost yung startup sa Usana, di ba? Income generating siya, hindi siya gastos. It's not an expense, di ba? No complicated requirements. So, ayan. Okay? So, ito. Hindi ako magaling magbenta. Okay. So, i-prove mo, di ba, ano yung pagkakaintindi niyang sales? Ayan ba yung magbabahay-bahay? Ayan ba yung person to person? Yan ba yung magpo-post sa social media accounts? Ano yung pagkakaintindi niyang sales? Okay? So, always remember na ito, di ba? The compensation plan of Usana is built to work together as a team. Okay? Isa to sa mga napoprobe ko na or na-address ko na ng na concern during presentation or before the presentation pa, how by sharing a story sa kanya na ito yung team ko, ito yung team natin, ito yung mag-guide sa'yo if ever mag-start ka, if ever magustuhan mo itong presentation. So pinapakita ko na yung mga pictures na mga mentors and coaches na kasama natin. So sa umpisa pa lang, na-address na yung concern. Okay? So yan, walang kakilala, i-prove mo to sa kanya. Di ba? Okay? Ano pa? Yan. Screenshot niya. Okay. So, kasi para mabilis tayo. Okay. Yan. Ano pa ba? Too much competition. Madami na nag-Usana. Okay. So, usually, katulad ng ganitong objection, most of their objection, neutral naman yun. Yung objection na yan. Hindi naman sila nega. Okay. I always believe na kapag may objection, use that objection para gawin mong positive yung objection. For example, ito, ang dami nang nag-use sana eh.
or too much competition eh. So sabi ko kanina, di ba, agree? Alam mo, friend, or alam mo, Leia, tama ka. 15 years na yung Yusana sa Philippines eh. So medyo madami na nga din nakakaalam talaga ng Yusana. Pero I realized, okay, nag-boom talaga yung Yusana during the pandemic. Okay? Pero after the pandemic, some of the suppliers na busy na sa work, ganyan. So, hindi na sila nag-supply. So, yung ibang mga customers nila, nawala ng contact sa supplier. So, kaya marami akong nakakausap sa community ko na naghahanap sila ng Yusana. So, saan sila bumibili na? So, sa akin na. So, I think, advantage yun sa'yo. Kasi you will know within your community pala na merong mga nagtitake ng Yusana products dyan na wala nang mabilan. So, use this as as your advantage. Okay? As hindi as concern. Okay? So, yan. Networking ba yan? Okay, networking ba yan? Okay. Umahaba yata to. Ayan, to. Okay. So, screenshot nyo na lang to. Mas meron akong ipapakita sa inyo na mas na ginagamit ko right now. Okay, para ma-lesson mo na to during at the end of the presentation. Kasi ang hirap pag-handle ng objection at the end, pagod ka na mag-present eh. Tama ba? Okay. So, ay mas maganda para sa akin na hinahandle mo na siya before and during the presentation. So, okay. So, ngayon, ito yung mga ginagawa ko. Okay. Or mga points na hindi nawawala before and during the presentation ko para maiwasan na yung mga ganong concerns at the end. Excited na kayo? Okay. So ito yung mga key points na wag mong alisin sa presentation mo. Pag ginawa mo to at minaster mo to, okay, na ito yung mga points na ma-share mo, malilesen mo yung mga objection at the end. Kasi I realize, some of the objections nanggagaling the way kung paano natin i-deliver yung isang bagay. Eh. Okay? So, ito yung number 1. I do not take supplements. So during presentation pa lang, kinukwentuhan ko na siya ng orange question. Narinig niyo na ba yung orange question? 'Di ba? Yung lupa, 'di ba? Right now hindi na ganoon ka nagbibigay ng micronutrient. Kaya yung mga pagkain is hindi na rin ganoon ka healthy. Okay? So, ano pa? Is it safe? Okay, kinukwento ko talaga na um, yung company natin provides supplements sa mga Olympic athletes. Okay? Right now, yung Paris Olympics sa mga Filipino athletes natin. Okay? Share mo din diyan yung mga ano tawag dito, yung mga credentials ng USANA. Okay? So, ilagay mo din diyan. Okay? Ano pa? Yan, yung mga certification, 'di ba? Ito certification, ito yung mga awards ng USANA, 'di ba? Yung mga nare-recognize ng USANA. Okay, para alam niyo na safe. Okay, ito naririnig ko kanina, mahal naman 'yan. Okay? You ask them compared to what, 'di ba? Okay? And then sinishare ko talaga yung story ko. Okay? Ayun, bago pala yung story ko, kinukwento ko na sa kanya yung value for money ng USANA comparing other supplements. Okay? Tapos nagkukwento ko ng personal story ko, 'di ba, sa mama ko. Ganyan. Kinukwento ko rin yung isang story ng associate namin na battling sa cancer for 10 years. Pero because of the help of USANA na sinabay sa medication, na provide ng USANA yung mga kulang na nutrisyon sa katawan niya. Kasi pag nagpapagdamot ka ng may cancer, nanghihina yan eh. Tama, nanghihina sila. Immune system nila, nahirapan silang kumain. So, ang nangyayari, wala talagang pumapasok na nutrition kasi hindi nga makakain eh. So, yun yung napoprovide ng USANA. So, mas nabibigay ko yung value sa kanila ng product through that. 'Di ba? Okay, pyramid scheme ba 'yan? Tanungin mo siya ng 8 pyramid ng to? 8-point test, 'di ba? 'Yan. To prove na na ano
okay ang Yusana. Di ba? Ano pa? Pag wala akong time, di ba ito, kinukwentuhan ko lang ng ganito. Actually, it's more of powerful itong mga ganito na ikwento mo lang siya. Okay? Powerful itong mga ito. Okay? So, during the presentation ko pala, lalo kapag ka one-on-one or two-on-one, ito yung ma-share ko sa inyo. I always, ang ginagawa ko na right now is, hindi ako nagpe-present lang na para mapa-join siya. Ang ginagawa ko sa presentation is I show the person why I decided to choose Usana as supplements, 'di ba? A partner company and in business. So, kasi I realize hindi mo makokontrol, 'di ba, yung desisyon ng mga tao. What you can do lang sa kanila is to inspire them, to help them decide. Okay? So ako, pa nag-present ako right now, okay, sinasabi ko na sa kanya, bro, share ko na lang sa'yo, kwento ko na lang sa'yo yung mga reasons ba't Quezana yung pinili ko. Then I start my presentation. So hindi na siya nagkakaroon masyado ng objection kasi the way ko siyang dineliver is hindi para i-convince siya, kundi para ikwento lang bakit ako nag-Quezana. Okay? So, yun. So, let's focus on what we can control. Okay? So, yun yung presentation ko. So, now is the time to start living the life you always imagine. So, let's take action, di ba? So, ayun. I hope marami kayong natutunan, di ba? Happy to share, guys. Back to you, Mentor Pia. Thank you so much, Coach Bailey. So everybody, no, let's once again open our cameras para we see you. And of course, Mentor Bailey, thank you so much for teaching. Sinong nag-agree sa akin na kung mare-review mo lang to at mamamaster, alam mong mag-iiba yung direction ng business mo for better. Okay, sinong nag-agree doon na kung talagang mahihimay-himay mo to, 'di ba? Kaya mo na rin tong i-deliver, 'di ba, sa other people. You know, guys, nung narinig ko tong training na to, screenshot ko rin yung lahat, okay? Ni-request ko siya ngayon kasi nawala yung folder na yon, okay? Pero for the past talagang closings, ganyan, di ba nakasulat na din agad sa taas, wala akong time, wala akong pera. Alam mo yung folder mo, naririnig mo pa lang siya na time yung ano niya, bubuksan ko. Okay, ano ba kayo mga pwedeng ipang probe? Ganyan. Kasi kahit ikaw yung nasa end nung guest natin, mapapaisip ka rin, no? Kunyari, wala kasi akong time eh. Tapos yung question mo, o nga, no? Ano, parang, how do you feel na sinasabi mo ngayong wala kang time? Parang mas nadidig mo talaga yung um, emotion, kaya parang nag-iiba yung pag later, so ang maganda dito is like this, ganyan, ganyan. So guys, as in, reviewin niyo siya. Yan ang masasabi ko. But of course, thank you so much, Coach Bailey. If anybody has a question, please type it in. So, konting recap lang tayo, guys, no? Wala talagang magaling agad. Okay? Consistency nga daw creates mastery. And lahat tayo, kaya natin yan. So long na consistent nating i-immerse yung mga sarili natin at magpa-practice. And especially sa mga new ones or kahit na 1 year, 3 years, pwedeng baby pa rin tayo sa business. Diba? It might really take some time para talagang gumaling at gumaling tayo. So don't strive for perfection, sabi nga. Strive for progress lang. Basta you're better than yourself yesterday. Ayan, i-congratulate mo yung sarili mo. Okay? So with our topic today, sabi nga, walang bagong objections. Lahat ba nag-agree doon? Na yan at yan pa rin yan kahit 10 more years from now siguro yan pa rin yan. So why not? If alam naman pala nating walang bago, sadyain mo na siyang i-master isa-isa everyday. Memorizing ko nga pag money ang objection niya, ano mga pag time, pag ganyan. Kasi guys, wala pa namang halos 10, 'di ba, yung general objections ng people. And syempre, sabi nga, listen. Okay, mag-listen muna tayo. Huwag tayo agad, tatanayin ko siya nito. I-closing ko siya nito. Okay, so, minsan, basta maganda yung example si Mentor Bailey, hindi ka naman uulitin. Pero I hope na-capture talaga natin, guys. It's not just literal na i-close ko to, di ba? So, when you talagang intentionally may heart ka, di ba? Listen to what they're trying to say. Yan, mas maa-address natin yan. Okay, so, meron ba may question? Parang natahimik naman tayong lahat. Di ba? Eto,
So, I think we have one question. Ang question niya po, though, is, since ang pinaka-common na concern is walang pera to start agad-agad and na-feel mo na hindi siya mag-on the spot, what's the next step? So probably what are you gonna say or ano yung paano mo siya i-lead to your next step, mentor? Ang concern daw, mentor, ay Since ang pinaka-common na concern ay walang pera money. to start agad, Okay. hindi siya makakapag on the spot, what is the next step? Okay. So, ako, for me kasi, sa akin personally, main concern ko siya dati kung paano ko siya i-address kasi hindi ko naman siya concerns, technically. Kasi, wife ko yung nag-start eh. Hindi ako talaga naglabas ng pera. Yung asawa ko yung nag-decide to, gumawa ng paraan, ganyan. Pero, I can relate siya sa story ng asawa ko. Na wala ring pera yung asawa ko that time kasi hindi naman siya nanghingi ng pang-start sa akin. Mas limited lang din yung funds naman niya that time. So, kinukwento ko yung story ng wife ko, paano siya nakapag-start, paano niya nagawa ng paraan. Yun yung first na gagawin ko doon. Okay? And then, second, I make sure na, 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 ano tawag dyan, maka-gamit siya ng product as soon as possible. Kasi it will depend eh. It will depend eh. Depende kung yung nakausap mo is first time narinig yung Yusana at gustong-gusto na gumamit or nagtitake na ng Yusana tapos nahinto lang siya. It will depend eh. Maraming scenario na pwedeng mangyari. Pero as much as possible, ang goal ko is makapag-take siya ng product as soon as possible para matulungan ko siya sa health niya at makikita niya yung effect. Kasi taking products is one way of follow up eh. And always remember guys na ang business natin is a business of follow-up din siya. Okay? So don't be deceived na on the spot sila, ang dami nilang on the spot. Baka mamaya yung guest naman is pang 5 beses na niya napresentan, di ba? Or pang 3 beses na niya napresentan, di ba? So, huwag ka ma-discourage. Okay, ang goal mo is makapagtanim. Siguro that's my perspective sa bawat kakausapin ko. Sabi ko kanina, you always win the person. Ang goal ko is makapagtanim ako sa kanya. Anong makapagtanim? Makapagtanim ako ng seed. 'Di ba? So, pwede yun mag-start sa product na pag-take niya. Okay? So, walang one way to answer. Pero siguro, ang pinaka or yung papagawa mo sa kanya, walang one way na ganun kasi it will depend on the person. Pero ang advice ko is be a consultant. Be a consultant. So, ask mo siya, 'di ba? Ang consultant, 'di ba, nagtatanong 'yan, inaalam niya yung stand nung kausap niya. So, alamin mo kung ready na ba siya mag-take ng products, willing na siya mag-take, gano'n. So, kung ready naman na siya, provide sa kanya kahit for me yung sabihan mo siya ng let me know. Yun madalas ko ginagamit right now eh. Let me know if anong products yung plan niyo i-purchase ng wife mo para ma-assist ko kayo. So, ganun. Tapos, series of follow-ups. Series of follow-ups. Huwag mo siya iwanan na tapos ang presentation, bala na siya. Okay? Make sure na makapag-follow up ka sa kanya. Paano? Ay maximize events talaga. Kasi, alam nyo guys, yung mga objection na nahihirapan tayo i-handle, if naisasama natin sa mga events, sila na mismo yung nag-answer ng mga objection nila eh. So, mas nagiging mas smooth sa atin yung mga So, kung may ganong scenario, magtanim ka sa kanya ng seed. Okay? Diba? And then, magpa-refer ka. Kung talagang ayaw niya, hindi talaga siya interested, ganyan, magpa-refer ka. Yun yung the best way na for me doon. 'Di ba? So, babalik yan soon. 'Di ba? 3 months, 6 months. Okay? Pero hanggat nag-reply, follow up mo sila. Okay? So, yun po, Mentor Pia. Okay. Nag-direct message po siya ng thanks, mentor. So everyone knows
Actually, I think yung answer ni Coach Bailey encompasses even the other objections pa rin, 'di ba, that we might handle. Hindi lang siya yung sa money, though yun nga common talaga. Pero siguro yung isa pang shinare ni Mentor Bailey kanina yung, so kung hindi mo ba yun concern, magsa-start ka. Kasi yun yung unang kailangan nating malaman, eh, 'di ba? Kasi pwedeng concern yan, Yes. pero hindi pa rin siya magsa-start. Or kung hindi niya siya concern, magsa-start siya. Para you can really ask if balak niya ba itong paraanan. Kasi I think that's the only way na kaya mong mag-give ng direction sa kanya, yung be a consultant. So I suggest ang gawin natin ganito or ganyan, anong naiisip mong way, 'di ba? So tsaka natin mag-arrive dun sa mga next plans na pag hindi talaga, bili muna siya ng product, matry niya. So maganda rin yun guys, 'di ba, na form of follow-up natin yung napagamit mo sila, pwede mo silang makonektan, kamustahin, and I hope na-capture niya rin yung planting seeds. Kasi eventually people lives change talaga eh. 3 months, 6 months. At least alam niyang connected kayo. Di ba? Ikaw yung babalikan niya pag ready na siya mag-Usana. Okay? And bring them to events if you can. Kasi syempre doon maraming social proof na hindi mo na kailangang, as in makikita na lang nila yung sarili nila maybe sa ibang tao, 'di ba? Or sa community. So, ganyan. So, ano siya, it goes with all the other objections pa that we might encounter. And actually, mentor, walang ibang nag-ask pa dito. Meron pa po bang habol? So I think lahat excited rin naman na makapag-apply ng learnings, especially may mga guests na later, no? So I hope guys na intentional tayo na hindi lang kung ano na tayo yung mga past weeks, ganun pa rin. Kasi we can't expect new results if we won't naman improve. Okay? So I really feel so blessed, Mentor Bailey, na nabigay mo sa amin ulit yung training na to. And does everybody feel the same? So let's rain our thank yous naman kay Coach Bailey kasi I think we're just on time right now. So if may mga questions tayo, of course, reach out pa tayo sa ating mga coaches para makapag explore pa tayo ng mga direction pa sa ating negosyo. So everybody, please put your thank yous, and while you do that, syempre Mentor would also wanna give you a little token of appreciation.